Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga sumasalubong na sakuna, mga bagyo, lindol at pagbaha. Subalit sa likod ng mga hamon at pagsubok ng mga ito, isang diwa ang nagbibigay liwanag at pag-asa. Ito ay isang kwento ng katapangan at lakas na isinasabuhay ng mga Pilipino sa harap ng mga ganitong hindi inaasahang kalamidad. Ang Filipino Resiliency. Ang mga Pilipino ay kilala hindi lamang sa kanilang katatagan, kundi pati na rin sa kanilang kakayahang bumangon mula sa mga pagsubok. Sa dokumentaryong ito, tatalakayin natin ang mga kwento ng pag-asa sa gitna ng sakuna at kung paano nagiging inspirasyon ang bawat pagsubok. Taon-taon, ang Pilipinas ay dumaranas ng higit sa isang bilang ng bagyo. Habang maraming tahanan ang nawasak at maraming buhay ang nawawala, ang mga Pilipino ay patuloy na bumabangon at sumisimbolo ng pag-asa. Ngunit, paano nga ba nakikita ng mga Pilipino ang pag-asa sa gitna ng pagsubok? Narito ang kwento ng pamilyang Rodeo na kasakalukuyang naninirahan sa San Juan at naging apektado ng bagyong Karina. Magandang araw po sa inyo. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aking interview. Ngayon, sa nakita po natin, talagang matindi po ang naidulot ng bagyong Karina sa inyo. Maaari niyo ho bang ibahagi kung paano niyo hinarap ang hagupit ng bagyo? Yung bagyong Karina, yung dumaang bagyong Karina, kung paano namin siya hinarap ng pamilya ko. Luba kasi itong nakakabigla, saka nakakatakot kasi para na rin namin ulit itong naranasan yung undoy. Yung baha umakyat hanggang second floor. Yung lagasan ng tubig na galing sa kalsada, nakakatakot siya, kaya nagpanik din kami. Hindi, lalo na yung tatay ko, may sakit siya, kailangan makalikas agad kami. Kaya dali agad kami lumabas. Hindi na namin alam kung ano yung bit-bit namin papunta sa evacuation center. Nandun na isinakay namin ng bangka para lang makabilis kami makapunta sa evacuation. Yung tubig na lumaragasa papunta sa amin, sinagasa namin yung papunta hanggang dun makarating sa evacuation center. Tapos pagdating naman sa evacuation center, napakahirap din kasi ang daming tao nagsisiksikan, halos lahat, mga bata, matanda, pati yung mga alaga nilang hayop nandoon na, sama-sama na kami doon. Nakakatakot din kasi baka mamaya hindi nakaligtas ka nga doon sa tubig, pero yun namang sakit na makukuha mo kasi nga magkakasama na kayo lahat. Meron namang mabilis naman nag-action yung mga DSWD, nandun naman sila tumulong sa mga nangangailangan. May agaran agad din na nagbibigay ng pagkain, kaya lang syempre sa dami ng tao hindi yun nagiging sapat. Dahil wala na kami mapupwestuhan nung gabing yun at tas brown out pa, ano na lang ang ginawa namin, naghanap kami ng pwede naming mapalipasan ng gabi, naghanap kami ng pwedeng tuluyan hanggang sa salamat sa Diyos at nakakuha kami ng titirahan namin pansamantala habang patuloy yung lakas ng ulan at taas ng tubig. Nung mga oras na yun, siguro mga pasado 2:00 na yun, tinanong namin yung kapitbahay namin kung ano na yung takbo ng tubig, kung bumaba na ba o tumaas. Ang sabi nga niya, umabot na daw ng second floor. Nung nasabi na inabot na hanggang second floor, lalo akong nanlumo, naiyak ako kasi halos lahat ng gamit namin nandun sa second floor. Hindi ko alam kung ano na nangyari doon sa mga iba namin mga yung mga appliances, yung mga damit, yung libro ng mga anak ko. Plus mo pa yung meron pa kaming naiwan na aso doon sa bahay. Lumipas naman yung magdamag, kinabukasan ng umaga bumaba kami, tinignan namin kung umupa na yung baha. Awa naman ng Diyos, bumaba na. Kaya lang, ang nakakalungkot na tumambad sa amin, yung mga gamit namin naglahok-lahok na, ang daming putik,
yung mga kasangkapan nagpatong-patong, tumba, parang talagang isang hindi namin alam kung paano ulit mag-uumpisa. Parang gusto mo yung mga damit namin na halos lahat gusto mo na lang itapon kasi wala ka ng pagpipilian ng hindi mo alam kung magagamit pa ba yun. Tas yung ibang mga ano din namin, yung ibang mga appliances, halos hindi mo rin sigurado kung tatakbo pa yun. Napakahirap talaga ng makaranas ng ganitong napakalaking baha. Wala kang maisip, wala kang magagawa. Kundi parang wala na. Laban na lang, gano'n na lang. Balik ulit sa umpisa. Mag-iipon ko ulit ng mga gamit. Siyempre, wala namang, at least lahat kami hindi naman nagkaroon ng matinding sakuna. Ligtas naman ang mga bawat membro ng pamilya. Yun lang, isang ano na yun, napakalaking biyaya na pa galing sa taas. At least mag-umpisa na naman muli kami para mabuhay. Yun lang, yun kung paano namin naharap yung hagupit ni Bagyong Karina. Nakalulungkot na pangyayari po ito. Ngunit humahanga po kami sa inyong katapangan at matinding pananalig para sa inyong kaligtasan. Sa bawat sakuna, nagiging mas maliwanag ang pagkakaisa ng mga Pilipino. Ang mga komunidad ay nagtutulungan, nagdadala ng pagkain at tulong sa mga nangangailangan. Ang pag-asa ay hindi lamang sa pamamagitan ng matinding pagdarasal. Ito ay makikita sa mga kwento ng pagsusumikap, pagsasakripisyo at pagmamahala ng mga tao sa isa't isa. Dahil dito, namumutawi ang pagtutulungan at pagbabayanihan ng mga kapwa Pilipino sa isang lugar sa oras ng kalamidad. Sa Pilipinas, sa kabila ng hirap at sakripisyo, ang diwa ng bayanihan at pag-asa ay hindi kailanman kukupas. Ipinapangako ng bawat Pilipino na sa kabila ng sakuna, patuloy tayong babangon bilang mga matatag na Pilipino.